Ito nga si former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, imposible na umanong makapagtago pa ang ombudsman ikinalugod naman ng inisyong arrest warrant laban sa dating mambabatas. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na imposible na umunong makapagtago pa si former Ako Bicol Party List Representative Zalde Co sa ibang bansa. Ayon mismo sa kanya, wala na raw itong mapagtataguan pa sapagkat iba na ang panahon ngayon kung saan halos karamihan nasa online na. Naniniwala kasi si Ombudsman Remulla na madali na lamang mahanap si Zalde Co dahil sa siya'y maaari nang isuplong maging ng mga taong nakipamalita online. Git anyay, magagamit ng otoridad ang tinatawag na crowdsourcing upang matunton ang lokasyon ng dating mambabatas. Matapos anya raw kasi ng paglabas ng arrest warrant, ayon kay Ombudsman Remulla, kasunod na nito ang paghiling na maisyuhan siya ng red notice mula sa Interpol o International Criminal Police Organization. At sabi ko nga, wala na ngayong pagtataguan ng tao kasi nagbago na ang mundo dahil sa social media. Kahit saan ka magtago ngayon, ang tao involved na sa social media, pag kinuyog mo sa social media yung tao in the place where he is, alam mo na yung intelligence report na kung nasaan siya, ang crowdsourcing na yan. They will tell the police kasi papa-Interpol natin yan. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Ombudsman Boying Remulla ang pagbibigay proteksyon kay Zalde Co sakaliman bumalik na siya ng bansa. Makasesiguruan niya ang dating mambabatas na pangangalagaan nila ang kaligtasan ng kanyang buhay sa kanyang pag-uwi. Ngunit kanyang maring hindi sinang-ayunan ang pahayag ni Zalde Co na pangamba sa seguridad lalo na kung babalik na siya ng Pilipinas. Kalokohan yun. Kalokohan yun. He can buy the best security needed. And we can give him protection. Sabi pa gusto namin may mangyari kahit kanino. Ayaw namin mangyari yan. I think that if you have to give credit to the president, he has not espoused any form of violence whatsoever. He has espoused human rights. At least yun andyan tayo sa DOJ, yan ang ating karanasan. Kaya hindi natin gawain yan. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya. Pero tutulungan namin siya. We do not want anybody to be gone. Siyempre sa amin, ibibintang yan kung may nangyari. Di ba? Kanina pa ibibintang yan. Samantala, duda naman si Ombudsman Remulla na babalik ng bansa si Zalde Co upang kanyang patotohanan ang lahat ng kanyang mga paratang. Bagamat nais din ng Ombudsman Boying Remulla na umuwi ito ng Pilipinas, git niya'y kulang sa tapang ang dating mambabatas. Meron naging rumor, pero ako kasi hindi ako naniniwala talaga dahil kulang sa tapang yung tao eh. Kulang sa tapang. Kasi may mga balita nung panahon ng rally na umaaligid lang daw sa malapit lang sa Pilipinas. Pero I doubt it. I think it's parang saywar yan. Kaya natatawa-tawa na lang ako nung sinusubukan na meron nagpapatalon sa amin na pauwi na raw, pauwi. Sabi ko, di umuwi na siya. Mas gusto ko yun, di ba? Kaya lang hindi umuwi. Magugunitang inisyo na ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban kay former Ako Bicol Party List Representative Zalde Co kaugnay sa kasong isinampa ng ombudsman laban sa kanya kamakailan. Isa si Zalde Co sa sinampa ng patong-patong na mga kaso sa pagkakasangkot ito sa manumalyang flood control project, partikular sa bahagi ng Nauhan Oriental, Mindoro. Kinakarap niya ang kaso malversation of public funds through falsification of public documents, graft at pagtanggap ng unwarranted financial o pecuniary benefits. Nag-uulat mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.